So naisip ko kung maglilibot ako, yayaman kaya ako. Eh dahil na ang laki ng kitaan, sabi ko, pwede akong yumaman. Kaya ang ginawa ko that time, so tinanggap ko sa isip ko na talagang yayaman ako. Kumbaga pinaniwalaan ko. Pinaniwalaan ko na mangyayari sa akin yung mga sinabi ng nag-invite sa akin na pwede kang kumita ng ganito, pwede kang kumita ng ganito. So pinaniwalaan ko yun na mangyayari sa akin. Kasi hindi pwedeng mangyari sa'yo pag hindi mo pinaniwalaan. Bakit? Kasi pag hindi mo pinaniwalaan, hindi ka kikilos. So, talagang hindi mangyayari sa'yo. Kasi dahil sa paniniwala, doon ka kikilos. At pag kumilos ka, pwedeng mangyari sa'yo. So, kailangan, itry mo muna. Kailangan, pag tinry mo, may halong bilip. May halong paniniwala. Pag sinubukan mo to, dapat may halong paniniwala. Pag sinimulan mo to na may halong pagdududa, medyo bumabagal yung kilos mo. Hesitant ka sa bawat galaw mo kasi may pagdududa ka na baka masayang oras ko, baka masayang pera ko, baka walang mangyari, baka para sa inyo lang yan, baka hindi para sa akin. Pero sige, subukan ko pa rin. Pagka ganon, parang hilaw. So, dahil sa ganong mindset mo, ang galaw mo, hilaw. So, ang resulta mo, hilaw. So, kasi kung gusto mong yumaman, kahit hindi live good, kahit anong business ang pasukin mo, dapat, ang mindset mo talaga, 100% positive ka, optimistic ka, kailangan, naisip mo ano yung pwedeng mangyari sa'yo na maganda. Huwag mo isipin yung pangit. Manageable naman ang risk eh. Sabi ko, yayaman ako dito. Ang basihan ko nun, bakit ko nasabing yayaman ako? Kasi iwa-workout ko. Hindi ako yayaman pag hindi ko in-workout. So, iwa-workout ko to 100%. 101% iwa-workout ko to. So, hindi mo to magagawa. Sabi ko sa ko nun, hindi ko to magagawa ng 100%. So, hindi ko makukuha yung result pag hindi 100% yung belief ko na makukuha ko yung result. Kasi pag hindi mo pinaniwalaan ng 100% na makukuha mo yung result na gusto mo, so hindi ka kikilos ng maayos. Ang kilos mo, mabagal. Nag-aalinlangan ka kasi bakit ka nag-aalinlangan kumilos? Nag-aalinlangan ka sumali. Kasi nga ang mindset mo, baka hindi mangyari. Baka hindi ko kaya. Baka sila lang. Ang biyaya ni Pedro ay hindi biyaya ni Juan. Pagka ganun ang mindset mo, talagang hindi ka gagalaw. Baka nga hindi ka pa sumali. So definitely, hindi mangyayari sa'yo. Kasi ang mindset ng mga negative, ganito. Bakit yung iba hindi yumaman? Kasi yung iba, mali ang mindset. Pag mali ang mindset, mali ang galaw. So ba't mo gagayahin yun? Ba't mo gagayahin yung mga hindi kumita? Ang hinahanap mo na resulta, yung kumita. So kung gusto mong kumita, huwag mong gayahin yung mga hindi kumita kasi meron silang mindset kung bakit hindi sila kumita. Meron silang maling mindset kung bakit sila hindi kumita. Kasi yung maling mindset, yun yung nagpabagal sa kilos nila. Wala silang belief, wala silang tiwala, mali yung mindset nila, kaya sila hindi naging successful. So ngayon, kung ikaw gusto mong maging successful, bakit yun ang gagayahin mo? Oo, hindi natin maaalis yan. Merong successful, merong hindi successful. Kahit naman hindi siya live good eh. Yung mga engineer, hindi naman lahat ng engineer successful eh. Meron akong kilalang graduate, pero ngayon, ang trabaho, 10 taon na nagkatrabaho, ganun pa rin yung resulta. Hindi lahat. So, ganun din sa live good. Huwag mong isipin, bakit sila? Bakit yung iba? Hindi naman lahat yung mayaman dyan. Bakit doon ka nakatingin? Kasi kung ang hanap mo yumaman, dapat huwag yun ang tingnan mo. Kasi dapat ang iniisip mo, normal yun. Lahat ng industriya, merong nagiging successful, merong hindi successful. So ngayon, kung gusto mo maging isa sa mga magiging successful, kung gusto mong malista sa mga successful, huwag mong pansinin yung mga hindi successful.
ang pansinin mo, ano ang ginawa ng mga successful. Kaya isa po ako sa mga nagsasabi sa inyo, kung bakit ko nakuha yung success dito sa Live Good, kasi yun yung mindset ko. Ang hinanap ko, ano ginagawa at mindset ng mga successful. Tumingin ako sa YouTube, nanood ako ng mga successful na tao, pinakinggan ko yung mga sinasabi nila, kung paano sila mag-isip, kung paano sila magsalita, kung ano yung laman ng utak nila, kung ano yung mga karakter nila na dapat gayahin ko. Doon ako tumingin. Tapos yung successful sa Live Good, si Coach Fernan, yung una kong nakitang diamond dito, ano yung ginawa niya? Ano yung mindset niya? Ba't siya naging successful? Ano yung mga routine niya? Ano yung alam niya na dapat alamin ko rin? Kasi gusto kong maging kagaya ni Fernan. Gusto kong maging kagaya niya. Gusto kong maging kagaya ng mga successful. Ano yung ginawa nila? Wala na akong pakialam doon sa mga hindi kumikita. Kasi normal yun. Merong kumikita, merong hindi. Yung hindi kumikita, yan yung mga kulang, walang masyadong ginawa. Walang masyadong aksyon. O merong bad luck sa mga taong yan. Kasi minsan may mga taong may bad luck talaga sa buhay. Ang tawag ko dyan, may alat sa buhay. May mga taong may alat sa buhay, hindi talaga binibiyayaan. Hindi natin alam. Ayaw natin manghusga. Pero ako, ayon sa pag-aaral ko, may mga tao talaga may alat sa buhay. Ayaw talagang bigyan ng success. Kasi yan yung mga taong ang na-attract nila, puro negative ang na-attract. Kasi ang mindset nila, puro negative. Pag negative yung mindset, negative yung vibration, hindi sila maka-attract ng blessing. So ngayon, meron talaga yan. Meron talaga. So dapat tanggapin mo yan na meron yan. Huwag mo tatanggalin yan. Talagang merong successful, merong hindi. So ikaw ngayon nakikinig ngayon, kung ikaw gusto mo talaga yumaman, gusto mo maging successful, huwag ka mag-focus doon sa mga tao na mga loser. May mga ugali sila, meron silang mga bad vibration, bad character, bad mindset, o wrong mindset, wrong attitude. Kung bakit hindi sila naging successful. Huwag kang tumingin doon. Huwag kang tumingin doon. Ang tingnan mo, ano yung mga ugali, character, o attitude, o utak ng mga tao naging successful. Doon ka lang mag-focus. Kasi gusto mo maging isa sa mga successful. So, dapat doon ka nakapokus. Ano ginawa ng mga successful? So, dapat paniwalaan mo yon habang ginagawa mo na magiging isa ka. Kasi yun yung pinakasandata mo, yung belief. Kasi pag naniwala ka na makakaya mo, magiging successful ka, mangyayari sa'yo yan. Bakit? Hindi dahil sa paniniwala. Yung paniniwala, isa lamang yung dahilan kung ba't ka yumaman. Yung paniniwala. So ano yung pinaka-explanation? Bakit yumayaman yung taong naniniwala? Ang explanation dyan kung bakit yumayaman yung taong naniniwala, kasi siya yung maraming aksyon. Kasi dahil sa belief, dumadami yung galaw niya. Makakarating ako sa finish line. Makukuha ko yung goal ko. Kaya siya ginaganahan kasi ang mindset niya, yayaman ako. 5 years from now, mababago na rin ang buhay ko. Kaya dahil sa ganung mindset, yun yung nagpapakilos sa kanya. Na kahit maraming obstacles, maraming challenges, mga struggles, hindi siya tumitigil. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Hindi siya bumabagal. Pagkus bumibilis pa kilos niya. Kasi alam niya, papunta siya sa pangarap niya. Ang nagdadala sa kanya, ang nagpapakilos sa kanya, yung belief. Dapat meron kang belief na yayaman ka dito. Kahit mabagal. Mabagal o mabilis, basta yayaman ka. Hindi porke mabilis ako, mabilis ka na rin. Walang problema sa bagal o bilis. Ang mahalaga, makakarating ka. Kasi kung hindi ka magli-live good, just sa ginagalawan mo, ang tanong, makakarating ka ba talaga sa pangarap mo? Eh dito, kahit sabi mong abutin ka ng 5 years bago ka mag-diamond, abutin ka ng 5 years bago ka yumaman, mabilis pa rin po yun. Okay? Mas okay na yung makuha pangarap kaysa sa hindi makukuha ang pangarap habang buhay. Kaya dito, sabi ko nga, 2 taon pa lang ang kumpanya, ang dami nang yumaman. Pero wag mong iisipin na ikaw, isa ka sa mga yayaman sa loob lamang ng maikling panahon. Huwag mong isipin lagi yung ganun. Oo, goal mo yun. Pero maraming tao na di-discourage pagka yung expectation nila, hindi nila nakukuha. Yung expectation mo, wag masyado. Expectation mo, wag masyadong mataas, pero yung kilos mo,
mataas. So, totoo, maraming yumaman dito in a matter of 1 year. Ako, 2 months pa lang nag-diamond na. Tapos, from then, tuloy-tuloy na po yun. Diamond bonus pool, yung 50% income, matrix income. So, natatanggap ko yun hanggang ngayon. So, ngayon, depende yun kung gaano mo kabilis, kung gaano mo kabilis makukuha, depende kung gaano kabilis yung galaw mo. Kasi kung gagawin mo yung pathway, talagang mabilis. Kung gagawin mo yung pathway, tapos meron kang right system, meron kang tamang sistema. Ngayon, yung sistema, tinuturo namin dito yon. So, ito, baka next week, magkaroon kami ng training about system. Paano mo tatrabahuhin ang Live Good. Step by step, how to do Live Good. Step by step. So, tinuturo dito yon. So, ngayon, nasa sa'yo na yon, kung bibigyan mo ng oras, bibigyan mo ng halaga yung mga tinuturo namin, ikaw pa rin magde-decide kung paano ka, kung gaano ka kabilis kumita. Kasi depende kung gaano ka kabilis gumalaw. So kung slow way naman, kikita ka through spillover, pwede rin 'yon. Kaya lang, kung may pangarap ka, ba't ka maghihintay ng mabagal? Kung may pangarap ka, di kilusan mo na, hindi naman tayo bumabata. So kung gusto mong yumaman, halimbawa ako, Genie. Sabi mo, gusto mong yumaman. Tatanungin kita, kailan mo gusto? Ngayon o bukas? Siyempre, ang sasagot mo sa Genie, siyempre, ngayon. Ganon din sa pangarap mo. Kailan mo gustong yumaman? Slow way o fast way? Sabi ko, sa fast way ako. Trabahuin ko yung fast way. Mas maaga ko makuha yung mga goals ko, mas masaya. Nakuha nyo? So, ganun lang yung... Ito, meron lang ako share na video sa inyo. Maikli lang po. Papakita ko lang po sa inyo. Yung nangyari sa akin before Live Good. Bago ako mag-Live Good. Ano yung buhay ko. Kasi nag-Live Good ako. Live Good Davao! Live Good Viñas Laguna! Live Good North Caloocan! Live Good Valenzuela! Live Good Marikina! Wala akong pera. Okay. Kung ano man yung buhay mo ngayon, kung nahihirapan ka ngayon, that was your decision 5 years ago. Ngayon, decisionan mo. This will be the end of my financial crisis. And 5 years from now, you will be proud of yourself. Diba? Yes! Okay? This is your now. You decide. If you will not decide now, 5 years from now, you will have the same life. Yes! You will have the same situation. Balikan mo yung 5 years mo, yung buhay mo. Kaparehas ang balik ngayon, it was your decision. I'm talking to you heart to heart already. Pangarap? Okay, let's go.
Okay, let's go. Thank you po sa inyo lahat. Back to you po, Coach Giselle. Thank you, yun lang po.